Okay, so isang napakagandang araw mga katiits. So basically ay meron tayo ngayong mga sign. So basically ito ay mga recap para sa mas malalim na kaalaman tungkol sa isang ulo ng ahas o snakehead mga katiits. So ito mga katiits, itong sign na ito ay ang marami pala itong ipinapahiwatig mga katiits. So pointing to the object, doon sa may creek na mayroong falls, doon sa may falls mga katiits, yung falls na iyon ay mayroon pala yung isang treasure na itinatago. So hindi lang pala yun isang falls na normal na falls. So dapat magtutugma pala yan mga katiits. Yung bato, nasa 5 meters yung distansya galing dito patungo sa unahan, ay dapat meron yung parang bitak o nahati mga katiits, ano? So positive naman siya, meron naman siyang bato na nahati. So accordingly, dapat daw meron pa itong falls sa may unahan. Kung saan nakatingin itong isda, dapat meron itong falls. So pagbalik namin dito mga katiits, ay tiningnan namin itong area. Doon sa may unahan may falls. Positive nga na mayroon talagang falls. So ang kanyang forma ng kanyang pagka-falls ay para siyang mga simento, solido na mayroon siyang shape, o hindi siya mga normal na falls, unlike sa mga falls na nagkaroon lang ng falls dahil sa lakas ng tubig. Pero yung falls dito ay ating makikita na para siyang nakadesenyo. Kung baga mayroon siyang pader diyan sa may gilid. So para siyang naka-design mga katiits na falls na maraming kahulugan yung ibinabahagi dito mga katiits. So ito yung hugis ng isang ulo ng ahas. Pointing to the object, meron siyang nguso, may mata, tapos mayroong bibig. So ulo lang siya, wala siyang katawan. So pointing to the object, big deposit. And then dito, itong batong ito, dito na nakalagay yung isang mapa. So mga line lang siya mga katiits, ano? Tapos yung kanyang hugis ay kakaiba, mayroon siyang mga butas-butas. So yun yung mga treasure mark na bato o mga bato na ginawa ng disenyo para magsisilbing palatandaan kung saan nila, kung mayroon ba ditong treasure na nakalagay. Usually kapag mga sign mga katiits, nilalagyan talaga nila yan ng mga maliliit na mga butas-butas na magsisilbing palatandaan na dito sa areang ito ay mayroong isang treasure na nakalagay. Okay? So yun yung mga basic na ibig sabihin yan mga katiits. Mga additional information about sa mga sign. So supporting sign nagtuturo doon sa unahan. So proceed tayo dito sa may bato. Dito ay meron tayo ditong makikita na isang bato na nahati. So nahati siya mga katiits. Meron siyang malaking bitak. So according sa ating mga seniors, kapag meron daw mga bitak, kapag daw merong ulo ng ahas doon sa may unahan, meron daw yung bato na nahati o parang siyang nahati mga katiits. So ibig sabihin, positive yung deposit dito. So positibo mga katiits, ano? So napakagandang sign o palatandaan na dito sa areang ito ay mayroong nakalagay na isang treasure. Kasi yung ulo mga katiits ay isa yan sa mga halimbawa ng mga jackpot sign, mga sign na kung saan bihira lang nating makikita sa ating paligid. Hindi natin yan basta-basta makikita.
kahit saang area ka pupunta mga katiits. Meron ding mga sign na ulo ng ahas, pero yung kanyang hugis ay doon siya nahukay sa ilalim. Sa ilalim mahukay, hindi sa ibabaw. So ito yung pinapakita natin ay nandito sa ibabaw. So napakagandang sign ito mga katiits kasi madali lang ilocate kasi nandun sa ibabaw. Mas mahirap yung nasa ilalim kasi meron niyang mga pointing direction kung saang location, sa east o sa west. Mas mahirap yung mga katiits kasi nasa ilalim. Kapag nasa ilalim ay kailangan mong maghukay. Kapag nandito sa ibabaw ay hindi mo na kailangan maghukay. Kailangan mo lang i-follow yung pointing direction at supporting sign. Okay? So napakagandang sign ito mga katiits. So dito ay patuloy tayo dito sa harapan. Ito yung gilid ng creek. Gilid ito ng creek na may maliit na sapa na mahina lang yung tubig, pero parating may tubig kahit tag-init. So ito yung napansin ko dito mga katiits sa areang ito. So napakaganda. So proceed naman tayo dito sa ibaba. Nasa 100 meters yung distansya. Dito yung falls. So quick recap and additional information about dito sa falls na ito. Meron pala ditong dalawang bakal na hindi ko napansin nung pagpunta ko dito mga katiits, kasi marami pala siyang damo, pero pag baha ng malakas yung mga damo ay nawala. So klarong klaro na siya mga katiits kung ano yung mga detalye nung nakalagay dito. So ito yung ibaba. So nabago yung kanyang mukha dito. So yung mga bato na malalaki na nakalagay sa ibabaw ay naanod. So klarong klaro na kung ano ba yung mga sign na nakalagay dito sa ilalim. So napakaganda nito kasi napaka-plain. At yung kanyang hugis dito sa may gilid, dito mga katiits, usually kapag mga poles, mga ano lang yan mga katiits, mga bato na nahukay dahil sa lakas ng pagbagsak ng tubig. Pero ito, yung porma nito ay hindi naman tubig yung may gawa nito mga katiits. Kasi yung kanyang ibabaw ay merong mga bato na nahalo na malalaki. So kung baga para lang itong nakamasa or flooring. Halimbawa, nag-flooring sila dito. Lahat ng klaseng bato na pwedeng ilagay ay inilagay na nila dito. So yun yung napansin ko dito mga katiits, dito sa areang ito. Tapos yung bagsakan ng tubig dito sa ibaba, solido rin mga katiits, parang ding flooring. So kung baga yung buong area dito ay nakadesenyo lamang para pagtaguan ng kanilang mga kayamanan. So basically, kung inyong bisitahin yung ibang mga video natin, ay mayroon na tayo ditong ipinapakita na mga kakaibang sign. Isa na dyan yung 20 feet na bato. So dito rin natin yun makikita mga katiits. 20 feet na bato na napakalaki, and then may nakalagay na isang sign na letter I, ibig sabihin in front. So dito sa may poles sa unahan, dito sa parang naka-flooring. So meron din ditong bato, tatlong bato na may parehos na disenyo. So meron siyang distansya mga katiits, mga 5 meters siguro. So para siyang ginawa. So dito mga katiits, itong pinupuntahan natin ngayon, ito tong isang bakal na hindi ko napansin nung una. Dalawa pala siya katiits. Meron para yung bakal. So yan mga katiits, short distance yan. Nagtuturo sa part na yan, sa bagsakan ng tubig. So sabihin natin short distance, hindi may kalayuan, sa may unahan lang. So dito, ito yung bakal na hindi ko napansin noong unang pagpunta ko dito. So meron pala ditong bakal, dalawa na siya mga katiits na bakal. So dito ay ako ay namangha. Meron pala ditong
isang bakal na napakaluma na. So luma ng bakal nito, kinalawang na, hindi ko to inilagay lang mga katiits, ano? Bakit ko naman ako maglalagay ng bakal dito? Solido naman itong tinatayuan ko mga katiits. Hindi tayo basta-basta makalagay ng bakal sa ilalim dyan, kasi napakatigas niyan. Kahit nga maso ng mga katiits, hindi yan kaya maglagay dyan. Yung bakal na yan ay napakatigas. Sinubukan ko siyang kunin pero hindi ko kayang makuha kasi napakatigas. So punta naman natin yung isa, yung ipinapakita natin nung una. So, ito yung unang bakal na ibinabagay natin. So parehos din sila mga katiits, napakatigas. At itong tinatayuan ko ay solido yan. So hindi tayo basta-basta makalagay ng bakal dyan kasi napakasolido na yan. Kasi ang mga flooring na mayroon isang treasure na nakabaon dito mga katiits. Okay? So yun mga katiits, isang napagandang discovery sa araw na ito. So maraming salamat, and don't forget to subscribe our YouTube channel mga katiits. So maraming salamat and see you to our next vlog mga katiits.